Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ating pag-uusapan sa ngayon na naman itong Creamline Coal Smasher kasi doon sa ating mga previous video ay napag-usapan natin itong Pool B na kung saan itong naging pagkatalo nga, ilang beses na pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans dito sa mga team sa Pool B. But ngayon is balik tayo dito sa Creamline kasi meron po silang laro bukas kontra dito sa Nextled. Ating sasagutin kung sino ba yung may possibility na mananalo. Itong Creamline Coal Smasher ba or itong sa side ng Nextled. Bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So magkakaroon tayo ng forecast dito sino ba yung mga teams na may possibility na mananalo bukas July 25. And officially ito yung magiging schedule bukas sa 1 PM is maglalaro yung Farm Fresh versus PLDT. At sa 3 PM maglalaro itong CCS or Creamline Coal Smasher dito sa Nextled. At sa 5 PM naman is maglalaro itong Galleries at Cheritigo. So sa 1 PM most probably yung may possibility, malaki yung posibilidad na mananalo itong PLDT dito sa Farm Fresh. At dito naman sa 3 PM dito sa 5 PM ang may possibility na mananalo is itong Cheritigo over Galleries. But dito tayo mag-focus ngayon sa 3 PM kasi ito rin yung laro na inaabangan ng mga supporters ng Creamline Coal Smasher, itong laban nila sa Nextled kasi sinasabi ko nga na kahit mga mahinang team yan baka magkakaroon ng surprise kasi just like nung nangyari sa sa Petrogas laban dito sa sa Capital One na kung saan is talagang na straight sets itong Petrogas na pagkatalo doon sa laban nila sa Capital One kasi nakikita natin na grabe yung adjustment nitong import ng Capital One na si Marina Tushoba. Okay, so ito yung sasagutin natin mga kapolitika. Sino ba yung mananalo bukas? Mananalo ba itong Creamline Coal Smasher or mananalo ba itong sa side ng Nextled? Ano ba yung nakikita natin na maging resulta or early forecast? Kasi doon sa ating mga previous video nagkakaroon tayo ng mga forecast dito sa laro ng Chocomocho at Creamline Coal Smasher kasi ito naman yung mga teams na kung saan is inaabangan ng mga supporters nila kasi nga malawak itong fanbase. So dito tayo sa laro ng Nextled at Creamline bukas sa 3 PM. So to be fair naman dito sa mga supporters at mga tagahanga ng Creamline Coal Smasher is nakikita ko naman na mananalo itong Creamline or itong CCS dito kontra sa Nextled bukas sa 3 PM. So ilan ba yung porsyento kasi nagbibigay tayo ng mga percentage kung ilang porsyento ba or sino ba yung mas lamang na team na mananalo bukas. Ibibigay ko mga kapolitika itong 60% dito sa side ng Creamline Coal Smasher. 60% mananalo ang Creamline habang 40% lang yung tsansa ng Nextled. So medyo dihado itong Nextled base sa ating nakikitang forecast. Bakit natin yun nasabi? Kasi nakikita rin natin yung adjustment ng import ng Creamline. Okay, sa sinasabi nga nila is ilang game pa ba bago makapag-adjust itong mga import, baka malaglag nila na sila sa top 8 or sa top 4 just like dito sa nangyari sa Chocomocho Flying Titans na kung saan is until now wala pa ring adjustment na nagaganap or talagang medyo mahina lang talaga itong kanilang import na si Zoe Faki. At the same time dito rin sa dito sa Petrogas marami ang nagsasabi na kung saan is parang ayaw daw ng itong si Salas itong set ni Cheng na kung saan is MVP pa naman itong si Salas but hindi siya nakapag-adjust mga kapolitika. At ang sinasabi ng iba on the other hand is medyo humina naman talaga na rin itong si Salas. But dito sa import ng Creamline is gusto ko lang i-highlight yung adjustment na ginawa niya at yung talagang nagkaroon siya ng improvement dito rin sa nagkaroon ng blending yung kanyang game dito sa side ng Creamline Coal Smasher kasi grabe yung pressure ngayon dito sa Creamline kasi dito nga siya sa di ba sa champion na naging champion na team sa All Filipino Conference. So yung expectation is kailangan ma-meet. At nakikita ko rin naman dito yung depensa ng Creamline Coal Smasher is medyo nag-improve na rin kung ikukumpara mo doon sa
sa naging laro nila kontra dito sa PLDT high speed hitter. So yun lang talaga ang susi dito, kailangan palakasin nila yung depensa, kasi ito yung nangyari dito sa laro ng Capital One at Petrogas, na kung saan is nag-level up rin talaga yung depensa nitong Capital One, kung kaya nga natalo itong Petrogas. So yun ang isa sa mga malaking factor talaga kung bakit natin nasabi na may 60% is maipapanalo ng Creamline itong laban sa next lead. Okay, so kayo mga kapolitika, ano ba yung nakikita nyo na magiging resulta bukas sa laro ng next lead laban dito sa Creamline Coal Smasher? Ito bang Creamline ang mananalo or itong next lead? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.